Oh, you know. Alright, what's up sa inyo mga kamuk? So, i-review na natin to dahil may gustong bumili dito. So, ito po ang RJ Gigline Broadcaster Special Edition Plus. Alright, so standard tele lang siya na pinamodern ang itsura. May binding sa gilid, pero isa lang. Yung iba kasi diba sa mga Fender, dalawa. Pero ito isa lang. Color black. Ayan o. So pinapili ako ng RJ Guitar Center kung ano dito sa dalawa, and syempre napili ko ito dahil kamukha nung tele ni John Frusciante, ang ating inspiration and influation. So yes, kung makikita nyo naman tong gitarang to, napakaganda naman talaga. Ano, mula sa video hanggang sa personal. Actually, lalo na sa personal. Kaya nga ako nahirapan kung ano sa dalawa eh. Pero yes, ito ang i-review natin, ito ang ibibenta natin. Hindi naman pinapabenta talaga pero may gustong bumili. Gold Hardwares. Pati yung mga screw niya, gold. Nag-complement dun sa pagka-butterscotch blonde niya, no? Ayun, no? Ang ganda. Sa totoo lang, ito talaga ang yung mga traditional color ng Telecaster. Yung blackguard, butterscotch, no? Pero gusto ko talaga to eh. Ang alay na ako, kakadampot dito ah. Headstock niya. Alright. Gold din yung mga font, oh. Gold yung font niya, maliban dun sa gigline. Gold yung tuning pegs. Gold yung mga string trees. Alright, gold yung tuning pegs. And at the back, gold din ang kanyang neck plate. Pati yung mga, ano nga pala tawag dito? Nipples? Yan yung kanyang weight, medyo may kabigatan. Ano, hindi naman kasing bigat ng Les Paul, pero para sa isang Telecaster, medyo mabigat siya. Pero hindi naman yun problema eh. Diba? Alam mo lang na maganda yung kahoy na ginamit. So, this is not your typical Telecaster na sobrang tuwangi na bright yung sound. No? Medyo dark ang sounding netong dalawang to. So, ito na-try ko na sa rehearsal. Ito na-try ko na sa demo. And nakagulat, no? Kasi meron nagpa-setup dito ng Fender Tele, kinumpare ko. Malayo eh. Ito, sobrang dark niya. Which is good naman kung gusto mo ng bilog na tuwangi yung sound, no? Kaya ang ginawa ko dito sa napili ko, kung mapapansin nyo, ayan no, mas mataas yung sa baba na part. Dito medyo binaba ko siya para medyo lumaban yung brightness niya, no, yung treble. And yes, out of the box, naka-basic setup na sila. Again, yung nut na lang, kung gusto nyo pang tabasan, pwede nyo pang tabasan, meron pang allowance. Then yung intonation, i-double check nyo na lang kasi syempre humahatak yan eh. Di ba? So ako medyo in-adjust ko pa yung intonation nila. Physically, aesthetically, emotionally, napakaganda ng gitarang to, no? Kung gusto niyo medyo maiba, gusto niyo medyo unique, pero nandun pa rin yung feels ng Telecaster, standard tele, yes, the best to para sa inyo. Perfect na perfect to para sa inyo mga insan. So, diretso na tayo sa specs. Ang kanyang body ay alder, ang kanyang fretboard ay black walnut, then ang kanyang neck ay roasted maple. Alright? Then ang kanyang bridge ay vintage Wilkinson na ashtray bridge na naka-brass saddles. Controls niya standard Telecaster lang. Pickups, Alnico neck and bridge. Oh wow. Medium stainless fret wires. Bone nut, vintage tuning pegs. Yan oh, pogi diba? Then ang kanyang headstock. Ayun si Sir RJ oh. Then yun nga, meron siyang binding dito sa gilid. Ito yung nagpa-modern sa kanya eh oh. Oh. At yung kanyang likuran ay may contour para sa malalaki ang tiyan. O, di ba? Diyan may papatong yung tiyan mo. Sana nga ito ring nasa armrest meron eh, kasi medyo masakit siya sa braso eh, pero medyo weird na tignan. Tsaka kung sanay naman na kayo sa tele, hindi na problema yan. Ang strings na naka-install ay D'Addario na gauge 10. And yung feels ng kanyang neck, walang talas. As in, walang talas. Ha? Etong dumating sa akin, walang talas. Pero kasi yung isa, wala rin naman talas. Then yung ibang gigline na dumating, wala rin naman talas. So, walang talas. Then, ang kanyang neck ay modern C-shape. Dito ako nanibago. Kasi sanay ako sa mga tele na naka-baseball bat eh. Yung makakapal na neck, yun yung gusto ko. Dito, medyo naninibago ako. Pero nasasanay na rin naman na. Dahil ginagamit ko yung isa. Majority naman ayaw sa makakapal na neck. Bihira, no? Bihira yung tulad ko. Weirdo ko eh. Roasted maple check. Yes, amoy kape.
And yes, ako na nagsasabi sa inyo, sobrang sulit ng gitara na to, no? So ilang beses ko na nasubukan yung isa sa rehearsal. Ang pinagkaiba lang naman nila naka flame maple top yun. Ito plain lang na alder. Pero yes, sobrang sulit ng gitarang to. Tuwang-tuwa ako dito. Baka yun na maging main guitar ko, yung tele, dahil ako mahilig naman talaga sa tele. Sound check natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo dark ang kanyang tone compared sa standard na tele, ha? Napansin nyo rin? Diba? Medyo dark talaga siya, bilog na bilog. Pero nandun yung tuwang. Wala sa tono Petlik. Ay, balik. Petlik na lang, sumasabit pa. So yes, ito po ang RJ Gigline Special Edition Plus. At mukhang ito ang gagamitin ko sa mga gig ko. Ito rin ang gagamitin natin sa mga content natin ngayon. Dahil yes, tuwang-tuwa ako sa kanya. Well, preference pa rin naman na yan. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, itry nyo sa mga malapit na RJ guitar branches sa inyo. To see is to believe naman yan di ba? Pero ako, yun ang insight ko sa kanya. And yes, sobrang perfect niya para sa akin. Ang ganda. Ito yung pinili ko Ito, i-review ko rin to kahit ilang beses ko nang nagamit. No, napakaganda, di ba? As in, tuwang-tuwa ako nung nagamit ko siya sa rehearsal. Tsaka hindi naman ako puro sabi lang. Ginagamit ko naman yan sa gig tsaka sa rehearsal. At hindi ako gumagamit ng gitara na hindi ko trusted. No, lalo na sa mga gig kasi nakakahiya yun. Alam niyo naman siguro yung feeling na tutugtog kayo tapos hindi ka komportable at masaya sa gitarang gamit mo. Di ba? Uuwi kang malungkot nun Sobrang sulit nito, guys. Kung gusto nyong ma-check, punta na kayo sa pinakamalapit na RJ sa inyo. Akala nyo binobola-bola lang kayo, check nyo na lang, ha? Hindi kayo magsisisi at hindi ako mapapahiya dito. So, ang SRP nito ay 14,999. And yes, hindi na siya ganun ka-budget meal, pero you get what you pay for. Tama ba, Mi? You get what you pay for? Okay, yun. Siguro kung may upgrade ka dito, yung mga pots niya, yung nakita kong pots kasi stock lang talaga. So yun, pwede niyong i-upgrade. Pero alder, roasted maple, roasted neck, stainless fretwires, shielded, Alnico pickups. Wala na kayong papalitan Bone nut, di ba? Wala na. So sa halagang yun, kumbaga sneak-sick na yung specs doon sa halagang 15K. Kung i-check natin yung alignment, neck pocket, yes, sobrang perfect. As in, no? Hindi talaga siya tinipid, hindi tinipid sa quality, sa lahat-lahat. So sobra na maganda na yan. Kung gusto niyo ng ganito, visit na lang kayo sa RJ Guitar branches sa malapit sa inyo. Alright, okay, perfect, goodbye!